Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po, tayo mag-uusap. Ang pag-usapan natin ay ito naman si Lito Lapid. Hindi na siya nagkasya na sasabihin niya na ako ay nangutong sa kanya, kaya ako siya tinitira. Hindi pa siya nagkasya dyan. Anong gusto niyo palabasin? Gusto niyo palabasin na ako, kotongero ako, para mawalan ng tiwala ang mga tao sa aking sinasabi. Ang taktika niya, sisiraan niya ako na wala namang ebidensya. So ang gusto niya mangyari, gusto niya marinig ng mga tao, pero ayon naman sa kanya mga utusan na ako ay nanghingi daw ng pera sa kanya at dahil hindi siya nagbigay ng pera sa akin, kaya ako tumira sa kanya. So yan ang sagutin natin sa ngayon. So ngayon, bago ko sabihin at ako po, mapakilala, no? Ako po si Dr. Toto Kausing at ginawaran ako ng pagka-doktor ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isa sa pinakarespetadong eskwelahan sa buong Pilipinas. At ako ay gumraduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering mula sa Mindanao State University sa Marawi City noong 1988 as a consistent full scholar. At ang average ng grado ko ay cum laude. At hindi lang ako nabigyan ng award na cum laude. Kasi nga, meron akong isang incomplete na subject noon. Pero isa lang ang ibig sabihin niyan, ang aking kredibilidad na nakataya rito ay kahit ganito lamang ako ay hindi po ako nanghingi ng pera. At never once ako nung ako'y buhay ko bilang jarista, never once ako nanghingi ng pera sa mga kahit sinong politiko. So ngayon, ito si Mr. Lito Lapid, nagkikwento na ako raw ay nanghingi na sa kanya, kaya ako daw siya tinidira. Well, Mr. Lito Lapid, paano mo masasabi ngayon na ako'y nanghingi ng pera sa iyo? Nung una, sinabi mo hindi mo pa ako nakilala, hindi mo pa ako nakita. Minsan isang tao ka na kay bata mo, wala man lang nagsabi sa iyo na ako'y nanghingi ng pera. Asan ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid? Ha? Mr. Lito Lapid, ano bang mga argumento mo? Pera-pera lang kasi ang laban ng buhay mo eh. O kumita ka, ilang ng mansion mo, sa Purak pa lamang, ilan na ang mansion mo dyan? Purak, Pampanga. Yan lang sa Algeria City, may mansion ka rin dyan. Dyan sa Amerika, may dalawa kang mansion. Na ang mansion na yan sa Amerika po ay ginamit pa ng misis mo na pangpiyansa doon sa kaso niya sa Amerika dahil nahuli yung asawa mo na si Marisa Tadeo Lapid na nagbitbit ng $40,000 doon sa Amerika at nasintensyahan siya. O ngayon, ito na naman ang lupa na mga magsasaka dyan sa Purak, Pampanga ay di ba tinulungan mo yung nang-agaw ng lupa na mga pamilya Cruz na pinangungulahan ni Mr. Roberto Pert Cruz na siyang presidente ng Perth Realty Corporation at siya rin presidente ng Victoria Tourism Park Corporation na kung saan ito nagpapatakbo ng tinatawag na exclusive subdivision na Royal Grand Palazzo. At ang Royal Grand Palazzo ay binubuo ng mahigit 106.4 hectares kasi mga katabing lupa ay inagaw pa nila. At ang sistema ng pang-agaw ng lupa nitong Roberto Liwag Cruz ay pinapapas niya na nabili niya sa magsasaka ang lupa. Kagaya ng isang kaso na hinawakan ko, na nakita ko ang ebidensya. Ang mga tao ay nagtataka sila, binigyan pala sila ang kanila palang application na magkakaroon ng lupa sa Department of Agrarian Reform ay inaprubahan. Pagkatapos inaprubahan, hindi man lamang nakita nila yung kanilang titulo at binigyan pala sila ng Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, nung malaman nila na may titulo sila, nakita nilang titulo nila na kansilado na. Paano ka mangyari? Hindi pa nga natanggap ng may-ari, nakansila na. Ibig sabihin,
Ang titulo ay hindi maging titulo kung hindi mo makukuha mula sa Department of Agrarian Reform. Ang ibig sabihin naman yan, kung nakansila na, nakuha na. Pero sino ang kumuha na hindi naman lang naman natanggap ng mga magsasaka? Sino nga? Pakisagot mo nga, Mr. Lito Lapid. Kasi alam ko, BFF mo yung si Roberto Liwag Cruz. O, paano nangyari? Tapos, nung nakita ang deed of absolute sale, piniki ang pirma ng mga farmers. Napunta lahat kay Roberto Liwag Cruz. Yan si Roberto Liwag Cruz. Di ba pinoprotektahan mo yan, Mr. Lito Lapid? At si Mr. Roberto Liwag Cruz ang lumalabas at nagtatayo na bilang may-ari ng Royal Grand Palazzo na subdivision. At sa loob ng Royal Grand Palazzo ay nandoon yung pogo na 10 hectares. Sa madalit sabi, inagaw niyo mula sa magsasaka dyan ng mga Kapampangan ang mga lupa at ang 10 hektarya ng mga lupa na to na 50 hectares na lang naibigay na natitira sa mga magsasaka ay pinatayuan pa ng pogo. Ha? Ang lupang iyan ay naagaw ng mga Percruz nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. At ang ginawa mo, hindi ko alam, ikaw nga, sabihin mo kung totoo ito hindi, Mr. Lito Lapid, na sa panahon mo, nagkaroon ng lupa itong Roberto Cruz. At sa panahon mo, na nangyari, itong nag-apply ang Roberto Cruz na gagawing subdivision, gagawing commercial, gagawing ecotourism lots ang mga lupa dyan. Sa panahon mo na ikaw, gobernador, hanggang 2004, ikaw ay kumita ka ng 1 billion sa quarry at namimili ka pa ng bahay. At isa sa binilhan mo ng bahay ay yung si Mr. Roberto M. Solon na siyang akusado sa plunder case na kasama ni Congressman o dating Congressman Proceso Haraza Alcala ng Quezon Province. At binili mo yung ninakaw na bahay, binili mo mula kay Mr. Roberto M. Solon. At nalaman ko lamang ito dahil nagreklamo sa akin yung isang babae na siyang tumatayo sana na ahente. Pagkatapos na nakilala na ni Lito Lapid at Mrs. Marisa Tadeo Lapid, ang may-ari ko no na pagbibilan, wanted pa sa araw na yun, wanted yung tao na pagbibilan nyo, ay initsipera na yung ahente. Kaya hindi na binigyan ng komisyon. Ganon kasama ang mga Lapid. So, ngayon, kung ganun kayo kasama, paano mo ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid, na ako ay nanghihingi ng pera sa iyo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira kung si isang tao? Sira! Sige nga! Ikaw naman na sumira sa sarili mo. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansyon. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo at napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga ng si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1 milyon isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo, ay kumikita ang Pampanga ng 30 milyon lamang sa isang taon. Saan ito? Ibig sabihin, sa isang buwan, halos labas lang na 1 milyon kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. At bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1 milyon na kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kada truck na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw, ang Lahar na yan, pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991, ay ang daming Kapampangan pinatay yan. Ang daming mga bahay ng mga Kapampangan ang nilubog ng Lahar. At naibalik pa yung pera sa kanila? Wala. Ni 5, walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na tayo dahil sa Lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw, pinagkikitaan mo, mahigit 1 billion ang binulsa mo dyan sa Lahar Quarry na yan, Mr. Lito Lapid. O, paano mo ipapaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga bansyon mo? Ha? I doubt. Kaya ka nga pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na. Hindi na kumikita ang sa takilya, pairangkon mo, mga talbo, bulok. O,
Kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, naku, Lito Lapid. Huwag mo na nga guyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat, ang buong Pilipino. Nalaman ko nga, mas mababa yung buto mo dyan sa Pampanga at sa Tarlac, sa mga kabalin area. Pero sa ibang lugar, naloko mo hindi kabalin. Mabuti na nga lamang ngayon, mayroong social media, nalaman na ngayon mga kabulukan mo. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira. Ibig sabihin, ang ginagawa mo, napapatayo ka ng proyekto, binulsa mo yung pera para at hindi matatapos ang proyekto. Kung itatapos mo man, gagabitan mo ng mga substandard, mga mababang kalidad na mga materialis. Kaya yan na nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago. Nasasayang ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niya, Mr. Lito Lapid. So ngayon, sabi mo, dito lang ako matututok muna, sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunayan na totoo yan? Paano mo mapapatunayan na paniwalaan ka ng mga tao? Sinasabi mo sa kabila namang panig, sinasabi mo na hindi mo ako kilala, hindi mo ako nakita. So paano ako makapaghingi kung hindi mo ako kilala? Sige, paliwanag mo nga yan. Ang problema sa iyo ay pinagpipilitan mo sarili mo na maging senador. Wala ka namang alam. Patunayan mo nga, ano ba, Aber, gusto mo pang tumakbo ngayong 2025 na magpapahalal ka ulit, wala ka namang pinakita na nagawa na maganda. Ano ba pa ang gagawin mo maliban sa pagtulog sa Senado, maliban sa pagtatahimik, maliban sa pagiging chairman ng Silencio, Committee de Silencio? Ikaw nga yung chairman ng Amusement and Games and Amusement na siyang in charge sa pagmomonitor ng mga Pogo. Ay, hindi ka nga nagpatawag na investigasyon sa Pogo? Ano bang klase? Sagutin mo yan muna, Mr. Lito Lapid.